Let us pray. Panginoon, nagpupuri po kami, nagpapasalamat po minsan pa sa inyo, sa iyong walang sawang pagmamahal, kabutihan at katapatan sa aming pong mga buhay. Panginoon, hindi po kami magsasawa na lumapit at dumulog po sa inyo. Bawat araw ng buhay po na ito, kayo po ang dahilan kung bakit po kami nabubuhay pa hanggang ngayon. Kayo po ang nagbigay sa amin ng pag-asa, Panginoon. Kayo po ang unang nagmahal sa amin sa kabila ng aming mga kasalanan, sa kabila ng aming mga karumihan, Panginoon. You demonstrated your love for us while we were still sinners. And we thank you, God, sa pagtanggap sa amin. Salamat kahit ang sira naming buhay, ang magulo naming buhay, Panginoon, hallelujah, ay iyo pong tinanggap, Panginoon, sa iyong presensya. Kaya Lord, nandito po kami, nagpapakumbaba, nagsusumamo, dalangin po namin, Lord, malaya kang kumilos sa devotion po namin ngayong araw po na ito. Malaya kang magpakahayag, Panginoon. Balutan mo po ang bawat isa ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Kung may nakikita ka man pong bahid ng kasalanan, Panginoon, patawarin mo po kami. Linisin mo po kami, Panginoon. Dalisayin mo ang amin pong mga puso sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At wala ka pong ibang makita, aming Ama, kundi si Jesus na naluluklok sa kaibuturan po ng aming mga puso. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos, magpakahayag, be our teacher, be our comforter, be our guide, our compass, Lord God. Sa mundo pong ito, kung may mga kailangan po kaming pagdesisyonan, Panginoon, kung may mga agam-agam sa aming mga isipan, Lord, dalangin po namin, Lord, na ngayong araw po na ito ay magkaroon po ng sagot, magkaroon po ng solusyon, Panginoon, ang mga problema pong ito in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na gagawin mo. Panginoon, as I stretch out my hand, Lord, I release your healing, I release your favor, I release your miracle sa lahat ng mga taong nanonood po ngayon sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo po na maabot ng programang ito, hallelujah, ang mga taong ito na umaasa at nagtitiwala sa iyo. Maabot ng mga tao, Lord God, na may iba't ibang mga pangangailangan, may iba't ibang mga kabigatan, Panginoon, in Jesus' name. Sapagkat hindi maikli ang iyong kamay, Panginoon, upang abutin sila in Jesus' name. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat ng mga tao, mga first-timers, dalihin mo sa lugar po na ito. Sama-sama kaming magpakalalim, Panginoon, sama-sama kaming lumago sa iyo at mabago ang amin pong mga buhay. At makikita po ng maraming mga tao, Panginoon, na ikaw ay kumikilos sa buhay na ito, Lord God, at sila rin po ay mamamangha. At ito po, Panginoon, ay gagamitin mong instrumento upang sila rin po ay makakilala sa iyo in Jesus' name. Lord, let your light shine, let your Shekinah glory shine forth in the lives of your people, O God. Maraming salamat po. Lord, ano man pong gawa at plano ng kaaway upang hadlangan ang amin pong programa ay sinisira po namin, tinatalian po namin ito sa pangalan ni Jesus. We bind you, Satan. Even, Lord, lahat ng mga technical difficulties, internet problems, mga interference, Lord God, in Jesus' name, ay hindi po namin pinahihintulutan. We bind you, strong man. We bind you, Satan, and all your evil cohorts. In Jesus' name, even satanic agents na nagbabato ng sumpa sa amin, Lord God, ay hindi magtatagumpay, for we are covered by the precious blood of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. At patuloy po naming pinapakawalan sa oras po na ito ang iyong mayamang pagpapala. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Habang nakataas ang mga kamay na ito, tanda ng aming pagsusuko sa iyo. Panginoon, abutin mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang mga kamay na ito. Pagpalain mo ang aming puso. I-anoint mo po kami, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. I declare that no works and plans of the enemy shall prosper. Lord, anuman pong mga evil voices, Panginoon, hallelujah, patahimikin mo in Jesus' name. Lahat ng mga bumabagabag, mga alalahanin, mga takot, in Jesus' name, you are not welcome. You are not welcome. Get out
and go back to hell where you belong. Lahat ng spirito na binabato ng kaaway sa amin, Lord, ay hindi magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Tinatanggap po namin, Lord, ang iyong pagpapala, ang iyong provision, ang iyong protection, ang iyong kagalingan, ang himala, ang limpak-limpak na pagpapala sa pangalan ni Jesus. Malaya kang kumilos, i-anoint mo po, Panginoon, ang bawat puso na manonood ngayon. Anoint me as I preach your word, Lord, not with the enticing words of human wisdom, but only by the demonstration of your power and of your spirit. Panginoon, gamitin mo lamang po kaming instrumento, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat. At dakilang Diyos, mainam na po naming binabalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan na tanging nararapat sa iyo. May you bless each and every one of us, our family, even our first-timers. Lahat ng mga unang beses na makapanonood ng live na ito, they will never be the same again because today, Lord God, you will encounter these people. In Jesus' name, katatagpuin mo ang mga taong ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Magkakaroon ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Makakasama sila sa lumalagong community na ito. Nakakasama sila, Panginoon, sa lahat ng mga devotion po namin, Lord. Makakakilala sila sa iyo, Panginoon. Magkakaroon sila ng personal na relasyon sa iyo, God, in Jesus' name. Maraming salamat po. Kayo na po ang bahala, pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang lahat at binabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God! Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Muli po, magandang umaga sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Panginoon. Amen. God is good. Yan. Nice po nating i-welcome, tanggapin, malugod po namin kayong tinatanggap sa gawain po ngayon. Hello po Ate Jen, magandang umaga po. Message po tayo dun sa GC ng Taiwan, ate. Ayan, praise God po. Wala naman na akong lakad after nito eh. So, mag-upload lang ako, tapos message po tayo. Yan, praise God po. Nalalapit na ilang araw na lang ay makakapunta na po tayo sa Taiwan. Kailan na ba? 1, 2, 3, 4, 4 na araw na lang po. Ay, 5 araw na lang. Nais po nating i-welcome lahat ng mga first-timers ngayon pong araw po na ito. Praise God. Kung kayo po ay naghahanap ng isang community na makakasama at makakatulong po sa inyong spiritual na paglago, tamang-tama po. Nandito kayo ngayon. So, gusto po namin kayong i-welcome. Hello, Chris. Sa Monday na po. Sa Taiwan, sa Monday na. So, kung kayo po ay first-timer, i-type nyo po me at kung saang lugar po kayo nanonood para ma-welcome po namin kayo. Yan. Saang lugar kayo nanonood? Si Blessed Shab ay watching from Dubai. Hello po. Yan. Yes po, I'll be there po. Si Karen from Laguna. Si Sheen from Davao. Hello po. AJ from Malate. Hello. Si Vince from Naik Cavite. Zenny Manalo from Oriental Mindoro. Si Maple from Canada. Hello po. Si Ellie. Si Ellie. Si Tomato ito eh. Maria Che from Camarines Norte. Si Bettywa from Batangas. Lynn Balintag from Baguio, Rich Moto from Arayat, Pampanga, Carmina from Bulacan, Jeka from Taiwan. Good morning po. Christine from Rizal, May from Iloilo. Amen. Jem from Tanawan, Batangas, Chelsea from Rizal. Amen. Ayan. So, ayan po. I-welcome natin lahat. Si Ma'am Lady from Bicol. Amen. Si Forbidden from Nueva Vizcaya. From Zamboanga City, si Angeline from Quezon City. Praise God. Praise God. So, i-welcome po natin si Apple from Tarlac, Batshira from Antique. Welcome natin sila Heart to Heart Community sa atin pong lumalagong komunidad ng mga taong nagmamahal sa atin pong Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord sa lahat ng mga first-timers.
O ang himala ulit ng Diyos, 'di ba? Wala pa tayong live stream na walang first timers. Lahat araw-araw ata. Basta every time na mag-live tayo, may dinadalang bagong kaluluwa ang Diyos sa live stream po na ito. Kaya purihin po ang Panginoon. Yan, kung gusto niyo pong mag-join, yan, search nyo lang po ito sa FB, sa Blue App. If you want to join our group chat, our community, message lang po kayo dito sa Heart to Heart. Yan. Welcome na welcome po kayo dito na mag-aral ng salita ng Diyos, ma-bless, ma-encourage. Pag may mga tanong kayo sa inyong mga kaisipan, pwede po kayo magtanong kasi pamilya po tayo dito. We are one big family all over the world. Heart to heart. Amen. Yan. Praise God po. Yan. So, again po, kahapon ay galing tayo kila Ate M.A., one of our members here in our community. At nagpa-pray po sila ng bahay at saka ng business. So, ayun po. Praise God po dahil muli tayo nagamit ng Panginoon at salamat kasi unti-unti ko na po kayo nakikita at nakikilala at soon, sana po, no, loobin po ng Lord na lahat po ng mga nanonood dito ay mabisita po natin face-to-face ko po kayong maipanalangin at makamusta. Darating naman po siguro tayo doon sa ganung pagkakataon. So, yun po, kahapon, medyo late na rin kami nakauwi nun kasi kumain pa po kami right after ng prayer. So, yun, namit ko rin pala si Kuya Verns online. Yan. Si Kuya Verns pala ay asawa ni Tindera Bells. Praise God. Ayun. Kahapon ko lang nalaman. So, ayun, parang pamilya na yung nanonood sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon. Abangan nyo lang po yung Zoom. Siguro, kailan ba pwede? Ano gagawin ba ako bukas? Gusto nyo mamayang gabi? Or mamayang hapon. Kaso hindi pa nakaschedule no? Mapapatan nyo ba yung mga mahal nyo sa buhay nun? Sa Zoom Bible Study? Opo, soon, magkakakita-kita po tayo. Ikutin mo Pinas, Kuya Fast, kahit saan welcome ka. Opo no? Salamat. Hello Brian, good morning. Opo, di ba mali magkaroon tayo ng mga heart-to-heart Bible study sa bawat lugar, di ba? Tapos kayong nandito na yung mga nagtuturo. Wow, God is good doon, di ba? Sa bawat lugar nyo, kaya kayo tinatrain dito para sa bawat lugar nyo, kayo ang mag-handle ng mga Bible study. Di ba? Sa bahay nyo, magkaroon kayo ng home church, ng mga life group. Ganda nun, di ba? So, yun po. Welcome po kayo lahat dito. Join lang po kayo ng atin pong heart-to-heart community para maka-join kayo sa group chat. Amen. Home church, di ba? Parang gusto ko na umuwi Cebu. Bakit? Ba't sa Cebu? Kuya Verns. Nagpaparinig siya, Ate Tindera Bell, so Ate Hazel, si Kuya Verns. Ayan. So, medyo na-delay tayo ng konti. Supposedly ngayon ay buhay na ni Joseph. God bless po, James Dave Empleo. Amen. God's wisdom be upon you. Amen. Ayan, praise God. So ngayon po ay nasa Genesis chapter 36 na po tayo. Genesis chapter 36. Yan. So ito po ang title ng atin pong pag-aaralan. Siguro ilalagay ko na lang po sa live comment. Ewan ko kung mababasa nyo. Papin na lang po sa lahat ng mga moderators. Yan. The title of our teaching po is entitled When God Blesses Others While You Wait. Yan. When God blesses others while you wait. Maganda rin po itong topic po na ito. Siguro makikita po natin dito ang kahalagahan po ng hindi pagkukumpara ng ating buhay sa buhay ng iba. Kasi darating po sa punto ng buhay natin na makikita mo bakit yung iba pinagpapala. Bakit yung iba ang layo na narating.
bakit ako nandito pa rin? Bakit ako ay naghihintay pa rin? Na para bang wala pa rin kasagutan ang mga panalangin idinudulog mo sa Diyos. So, Genesis chapter 36. Naramdaman nyo na po ba yun? Na, bakit yung iba nandun na? Layo na narating nila, di ba? Ako hanggang ngayon nandito pa rin. May mga ganyang pagkakataon po may mga ganyang mga season tayo di ba? Na maiisip po natin yon. Yes, Pastor, it's really me, sabi ni Riza. Alam niyo, naramdaman ko din yan. Don't worry. Kasi po ako ngayon ay 32 years old na. So, iniisip ko, yung mga kabatch ko nung high school, nung college, na sila, napaka-establish na ng buhay, maganda na yung mga trabaho, and all, ganyan. Tapos, maiisip ko, ang unang maiisip sa isipan at perspektibo ng isang tao na parang left behind ako sa kanila. Parang ganon, left behind ako sa kanila. Pero, kung titingnan ko naman ang perspektibo ng langit, ang pagtanaw sa pagtanaw ng Diyos, hindi naman. Dahil, meron nga pong perfect time ang Panginoon and perfect timeline sa bawat isa po sa atin. Kaya napakalaking tulong po talaga sa akin ng devotion. Napakalaking tulong sa akin na every time ay nare-remind po ako. Kasi kung titingnan ko yon sa pagtanaw ng isang tao, left behind ako. Pero kung titingnan ko yon sa mata ng Diyos, you are not too early and you are never late because God is always perfect on time. Tama ba? Lagi siyang on time His time is always perfect. Hindi tayo na left behind, hindi tayo masyadong nauuna. May perpektong oras ang Panginoon sa atin pong lahat. At ngayon po, maaaring ito po ang naisabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? Baka meron po kasi dito na kinukumpara niya yung buhay niya sa buhay ng iba. Maaaring kinukumpara niya yung oras ng iba sa nangyayari sa kanya. So this time, we will be reminded when God blesses others while we wait. Ano ang mga dapat nating ginagawa? Amen? Kasi ang Genesis chapter 35, nakita natin dito, nagtapos siya sa renewal and promise. Renewal and promise, di ba? Ito yung time na na-meet po for the second time, nagkaroon ng reaffirmation dahil na-meet ni Jacob ang Panginoon sa Bethel. Binalik siya ng Lord po doon. So this time, ang Genesis chapter 36 po, seems to pause the story. Pakiramdam mo ba ay parang stagnant ka? Na parang walang nangyayari sa buhay mo? Okay? Sabi ni Jen, OMG, yan po topic namin kahapon sa usapan. Yung parang stagnant ka, parang biglang nag-pause bigla yung buhay mo. Ganyan. Parang, oops, ano nangyari? Yan. So, ano kaya ang dapat nating gawin? Kasi ito pong Genesis chapter 36, ay ano po ito listahan po ito ng mga generation Okay, mga leaders, mga kings, yan. But not from Jacob's line. Ito pong Genesis chapter 36, ay ang focus nito ay si Esau. Okay, si Esau. So at first glance, it feels like a detour. Okay, detour, but scripture never waste ink. Ang Genesis chapter 36 po ay tuturuan tayo that God can prosper others while still unfolding His plan for us. Okay, so nauna kasi ditong isinulat ang mga descendants ni Esau. At dito po sa descendants ni Esau, napakadami. Okay, ang dami. May mga leaders, yan. May mga kings na makikita tayo. Basta listahan ito. Okay, listahan ito ng mga leaders and kings mula po sa lahi po ni Esau. At sino po si Esau? Sino si Esau? Si Esau ay kapatid ni Jacob. Yes, siya ay kapatid ni Jacob. So at first glance, makikita natin, nasaan yung story ni Jacob? Nasaan yung story ni Jacob? Diba? Pero dito kasi, unang isinulat ang mga descendants ni Esau.
So ang insight po ng Genesis chapter 36, dito po ay isinulat ang lahat po ng mga land na natanggap po ni Esau. Ang kanyang mga descendants, ang mga kings, long before Israel ever does. Yet the covenant promise remains with Jacob. No, nanatili po yung pangako ng Panginoon kay Jacob. So this chapter reminds us that visible success does not always equal covenant inheritance. Hindi porket mas marami ang mga natatanggap na success o katagumpayan ng iba, ibig sabihin ay wala nang mangyayari sa buhay mo. Because God is faithful to His word even when fulfillment looks delayed. Ang ganda nun. God faithful to His word even when, yes po, inside, even when fulfillment looks delayed. Tapat pa rin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Kung ano ang ipinangako niya sa iyo, mga kapatid, kung ano ang pinangako niya sa iyo, kahit may delay pa yan, God will still fulfill it. Kahit nakikita mo na ang iba ay parang nagiging matagumpay na sa buhay, pero alam niyo po ba, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. Hindi niya kakalimutan ang mga bagay na ginawa mo sa Kanya. Ang paglilingkod mo, ang pagtitiwala mo, ang pagbibigay mo. He will never forget those things that you have done for His glory. Yes, pinagpapala niya ang ibang mga tao, pero ganun din ang kaya niyang gawin sa iyo. God can prosper others. Pero meron din siyang binubuksan, inaayos, inihahandang pagpapala at plano sa buhay mo. Hindi pa siya tapos eh. God is not done yet. He is not finished yet. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Patuloy ka lang maghintay. Sapagkat ang pagpapala po ay nakalaan talaga sa mga taong sumusunod ng tapat sa Diyos. Sabihin mo, bakit yung iba, yung mga masasamang tao, yung mga hindi naman nakakilala kay Lord, ba't sila pinagpapala? Kasi nakatingin ka, parang ang nakikita mo kasi ang pagpapala ay pera-pera lang. Ang tinitingnan mo yung estado ng buhay nila. Pero hindi mo nakikita, totoo ba na pinagpala sila? May kapayapaan kaya sila? Masaya kaya talaga sila? Maayos ba talaga yung pamilya nila? Parang minsan kasi ini-equate natin yung pagpapala ng Diyos, di ba? Sa dami ng pera sa bank account, sa dami ng ipon, pero hindi po. Hindi. Ang pagpapala po ng Diyos ay holistic. No? Holistic. O yan, just like yung mga napapanood natin sa mga flood control projects, di ba? Ano nangyari? Natamasa nila, yaman, maraming pera, nakapagpundar ng maraming ganito, nakapunta sa maraming bansa. Anong ending? Kaso, kulungan. Diba? Walang kapayapaan ngayon. Na-enjoy mo lang saglit. Yan ang yan ang kayang i-offer ng mundo eh. Temporal happiness or temporary happiness. Yan po ang kayang ibigay ng mundo. Pero yung ibinibigay sa atin ng Diyos, panghabang buhay. Panghabang buhay, ito ang gusto ng Panginoon, eternal. Something eternal. Amen? Hayaan lang po natin. Sige, mag-enjoy sila sa mundong ito, pero tayo ang focus natin doon po sa buhay na walang hanggan. Hindi po ba? Sila maraming pera, walang kapayapaan. Tayo, sakto lang, pero punong-puno tayo ng kapayapaan ng Diyos. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Huwag ka nang maghangad ng sobra-sobra. At kung may sobra-sobra man, matuto ka na ipagamit sa kaharian ng Diyos. Diba? Okay na sa atin yun. Kaya mga kapatid, walang masama na mangarap na magkaroon ka ng ganito, may mga properties ka, marami kang pera and all. Pero hindi dyan tatakbo ang buhay natin. Hindi tatakbo sa mga bagay na panandalian lamang. Kasi kung meron kang dapat na pinaglalaanan, yun po yung mga bagay na panghabang buhay. Ano yun?
Yung paglilingkod mo sa Diyos, yan, kasama yan. Yung ginagawa mo para sa Kanya, pagbibigay mo ng kaluguran sa Kanya, pagbibigay mo ng kaluwalhatian sa Kanya, pagmamahal mo sa Kanya, pagmamahal mo sa mga tao, love God, love people. Kasi kung anong ginawa mo sa kapwa mo, para mo na rin ginawa sa Diyos. Diba? Merong ano yan eh, merong verse. Hanapin ko. Okay, Mateo 25. Basahin ko Matthew 25, verses 35 to 40. Sabi dito, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Napakaganda po. Kung ano ang ginawa natin sa ating kapwa ay para na rin nating ginawa noon. Yung pagmamahal natin sa Diyos, it will reflect. Yung pagmamahal natin sa Panginoon will be reflected kung paano natin minamahal ang ating kapwa. Kasi hindi pwedeng mahal mo si Lord, pero hindi mo mahal ang kapwa mo. Ito nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinakain, nakakita ka na ba ng taong nagugutom? Anong ginawa mo? Ay, wala kang ginawa. Nauuhaw. Nakapunta ka na ba sa kulungan para dumalaw? Naku, naalala ko si M.A. Kwento ko lang. Si M.A. Kwento ko M.A. Yung testimony niya sa akin kahapon. Nagkaroon sila ng alitan ng kanyang tatay. Hanggang dumating sa punto na nakulong po yung father niya. So after nun, ilang taon ba yun, MA? 3 taon na hindi sila nagkita. 3 taon. So ano nangyari po nun? Nakita ni MA itong live na to. Tapos yun, during this live, nagtuturo tayo about relationship and all, blah blah blah. Hanggang sa dumating sa punto, binago ng Panginoon ang puso ni Ate MA. At dinalaw niya ang kanyang ama at nagkaroon sila ng reconciliation. God humbled me. Sabi ni, ayan, sa MA, God humbled me. Diba? 3 taon. Pero nung nakita niya tong live, nahimasmasan, naturuan, nabago ang puso, nagawa niyang puntahan ang kanyang ama sa kulungan. At nagkaroon po ng reconciliation. Grabe yung mga patotoo sa community na ito, mga kapatid. Grabe ang patotoong ginagawa ng Diyos. Relate na relate to. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Ibig sabihin, noong mga time na ikaw ay dumadalaw, nagkasakit, dinalaw mo, pinuntahan mo nung nabilanggo, pinakain mo nung walang makain, dinamitan mo nung walang maisuot, pinainom mo nung nauuhaw, lahat ng mga bagay na ginawa mo na yan sa kapwa mo ay ginawa mo rin sa Panginoon. Sabi dito tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Ako ang inyong tinulungan. Galing ni Lord, no? Lahat ng mga ginagawa natin sa kapwa natin, paglilingkod natin sa Diyos yun. Lahat ng ginagawa natin. Tapos ito pa ang pabor na kwento sa akin ni MA kahapon. Ang pabor ng Lord, hindi pwedeng basta-basta makapasok ng walang ID doon sa kulungan, pinapasok siya. Bawal magdala ng tinapay kasi daw pinapasukan daw ng mga kung ano-ano doon sa tinapay. Pinapasok yung tinapay.
Ganong klase kumilos ang Lord, may pabor. Amen? Kasi gusto ng Lord ng reconciliation sa pamilya eh. Pinahintulutan niya na magkaroon ng reconciliation at restoration. Lahat ng ginagawa natin sa kapwa ay ginawa natin sa Diyos. Kaya kung nagpatawad ka, ikaw din ay patatawarin. Amen? Huwag kang mapagod gumawa ng kabutihan. Huwag kang mapagod gumawa ng kabutihan. Babalik din sa'yo yan. Amen. Si Lord talaga ang kumikilos. Amen. So, point number 1. Point number 1. God keeps His promises even to those outside the covenant line. God keeps His promises even to those outside the covenant line. Genesis chapter 36 verses 6 to 7. Sabi dito, Esau took his wives, his children, and his entire household, along with his livestock and cattle, all the wealth he had acquired in the land of Canaan, and moved away from his brother Jacob. There was not enough land to support them both because of all the livestock and possessions they had acquired. God honors His word. God honors His word. Even promises made outside the covenant. Blessing does not always equal approval. It reflects God's faithfulness. Ulitin ko po yun. Blessing does not always equal approval. It reflects God's faithfulness. Ito yung sinasabi ko bakit pinagpapala yung mga tao na hindi man gumagawa ng mabuti? Diba? Bakit sila pinagpapala? Hindi ibig sabihin na pinagpapala ka, approve ka na. Nagpapakita lang ito na napakatapat ng Diyos at binibigyan niya ng pagkakataon, mahabagin siyang Diyos, binibigyan niya ng pagkakataon ang mga taong ito na manumbalik sa Kanya, na makakilala sa Kanya. It reflects God's faithfulness. At alam niyo ba na meron tayong tinatawag na na covering? Meron tayong tinatawag na covering eh. Blessing does not always equal approval. It reflects God's faithfulness. Yeah, this one. Blessing yung una niya na blessing. Blessing does not always equal approval. It reflects God's faithfulness. Ayun, may covering tayong tinatawag, mga kapatid. Kaya kayong mga magulang, nasa inyo ang covering ng inyong mga anak. Kung kayo po ay magiging tapat, sumusunod sa Diyos at nagmamahal sa Kanya, dadaloy po yan sa inyong mga anak. Yung pagpapala na matatanggap nyo will flow to the next generations po. Amen? Kaya magtanim ka ng magtanim ng kabutihan dahil aanihin po yan ng mga susunod na henerasyon mo. Okay? Kung ikaw ay iniingatan ng Diyos, iingatan niya rin ang mga mahal mo sa buhay. So trust the Lord, Trust God's integrity. At hayaan natin na ang Diyos ang mag-define ng success, hindi yung mga achievements natin sa buhay. Let God define success. Don't compare your blessing sa iba. Huwag mong ikumpara yung pagpapala na binibigay ng Diyos sa iba sa pagpapalang kaya niyang ibigay sa iyo. Amen? Kasi, napakatapat kasi ng Diyos eh. Hindi natin siya kayang maunawaan eh. Hindi talaga natin kayang maarok ang isipan ng Diyos. Basta ang alam ko, binibigyan niya tayo ng pagkakataon kahit na mga hindi mananampalataya.
Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makilala natin siya. Na hindi maging huli sa atin ang lahat upang manumbalik sa Kanya. Kaya yung mga tao na yun na pinagpapala ng Diyos kahit walang personal na relasyon sa Kanya, it reflects God's faithfulness. It reflects God's faithfulness. Di ba pinapakita nun na talagang kahit hindi tayo karapat, dapat pinagpapala tayo ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat, dapat. Bakit? Ba't mo sila tinatanong, ikaw ba? Di ba? Ba't mo tinatanong ang katapatan ng Diyos sa kanila? Ikaw ba? Di ba recipient lang din naman po tayo ng katapatan ng Diyos? Recipient lang din po tayo. Nakakagawa rin po tayo ng pagkakamali. Nagtatanong ka, bakit ang masasamang tao pinagpapala? Bakit hindi ba tayo masama? Hindi ba tayo masama? Hindi ba tayo nakakagawa ng pagkakasala, ng pagkakamali? Kung sila pinagpapala ng Diyos, pagpapalain niya rin tayo. Let us trust God's faithfulness in our lives, that He can still do wonders and miracles in our lives. Kasi kahit hindi tayo karapat-dapat, ang biyaya ng Diyos, pinatawad niya tayo, bumaba si Jesus, nagkatawang tao, namatay, nagsakripisyo, para sa ating makasalanan. Ganyan ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat iligtas, pero iniligtas tayo. You know what? God's faithfulness is wider than our understanding. We can never fathom the ways of God, His thoughts. We can never fathom. Hindi natin kayang arukin. Napakalawak ng pangunawa ng Diyos at Kanyang katapatan. Ngayon, huwag mong questionin ng Diyos kung bakit ikaw nandyan ka pa rin at bakit sila nandun na. Kasi meron siyang perfect timeline sa atin. Don't compare your blessing sa iba. Okay? Huwag mong ikumpara. Sapagkat tayong lahat, okay? Hindi tayo karapat-dapat at mga recipients lamang po tayo ng katapatan ng Diyos. Okay? Recipient lang po tayo. We do not deserve. Hindi tayo karapat-dapat po talaga. Kaya lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon, pinagkatiwalaan lang tayo. Tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. Alam niyo yun, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan, ikaw ay isang katiwala. At ang katiwala po, alam niya na hindi siya ang may-ari ng mga bagay na pinagkatiwala sa kanya. Kahit ang mga pastor, pinagkatiwala lang ang mga tupa. Kahit tayong mga negosyante, pinagkatiwala lang ang negosyo. Kahit ang mga nagtatrabaho, pinagkatiwalaan ang trabaho. Pero at the end, we are not the owner. Maging ang buhay na ito, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. At ang tunay na may-ari ng buhay na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat ng mga bagay na meron tayo. At alam niya kung kailan niya tayo pagpapalain. Alam niya kung kailan niya ibibigay. Amen? So God keeps His promises even to those outside the covenant line. Lagi ko nga po sinasabi ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Anong pagpapala pa ba ang hindi niya kayang ibigay? Gayong nagawa niyang ibigay ang pinakamahalagang yaman ng langit. Ano pa ba? Si Jesus ay ibinigay niya sa atin, nagsakripisyo, namatay, ibinigay ang kanyang buhay. Hindi pa tayo mananampalataya noon, ha? Mga makasalanan pa tayo noon. Punong-puno ng kasalanan. Tinanggap ng Diyos. Psalm 145 verse 9. Psalm 145 verse 9. The Lord is good to all. The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. Mabuti ang Diyos sa lahat.
He has compassion on all He has made. Mga kapatid, kahit ang pinakamasamang tao ay may puwang sa puso ng Diyos. Kahit na ang pinakakinakaayawan mo, galit na galit ka sa tao na iyon, may puwang pa rin kung siya ay manunumbalik sa Diyos. Kaya siyang tanggapin ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay mabuti sa lahat ng kanyang mga nilikha. Mahal ni Jesus ang lahat ng tao, tama po. Kung sila ay manunumbalik sa Diyos, ay kung talaga, kaya ako, gustong-gusto ko talagang mag-share ng gospel eh. Gusto kong sabihin sa lahat ng taong nanonood, mahal kayo ng Diyos. Kahit hindi mo na mahal yung sarili mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit wala nang taong nagmamahal sa'yo, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi nagbabago yun eh. Matthew 5:45. Matthew 5:45, He causes His sun, as in araw, to rise on the evil and the good. Pantay-pantay. Diba ang araw, sino ba nasisikatan, yung mga matatapat lang ba? Hindi eh. Ang araw, kapag yan ay sumikat, lahat ng tao, mabuti at masama, masisikatan ng araw. Ganun din ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Ito ay para sa lahat ng tao. He causes His sun to rise on the evil and the good because the Lord is good to all. Patas ang Diyos. Tama. He is faithful and just. God honors His word. Pero hindi ibig sabihin po ay approve na yung ginagawa ng mga tao na iyon. Tandaan nyo po hindi ibig sabihin na pinagpapala, approve ang buhay. Kaya ka pinagpapala at dahil tapat ang Diyos, gusto niyang manumbalik ka sa Kanya. Kaya ikaw, kung ikaw ngayon ay pinagpapala ng Diyos at pakiramdam mo, Lord, hindi ako karapat-dapat kasi gumagawa ako ng kasalanan, kasi ganito yung buhay ko, madumi ako, etc., etc. Katapatan ng Diyos yan, manumbalik ka na sa Kanya. Habang may pagkakataon pa, habang may oras pa. Salamat sa Diyos sapagkat hindi naging huli sa atin ang lahat na makilala siya bago tayo mamatay sa mundong ito. Ngayong nakilala mo na ang Diyos, huwag ka nang lumayo pa. Huwag ka nang umalis pa. Ngayong nakilala mo na siya, huwag ka nang lalayo. Okay? Tuloy-tuloy na to. Todo mo na. Wala nang alisan. Huwag nang bumalik sa dating buhay. Huwag nang bumalik. Huwag mong balikan yung mga bagay na dating nagpahirap, nagpaiyak, nagbigay ng pasakit sa iyo. Paano po ba tanggalin ang galit? Okay, paano tanggalin ang galit? Anger. Hindi naman masamang magalit kasi emosyon yan eh. Ang masama, kapag nagalit ka at nagkasala ka. Ngayon, ang galit, since ito po ay emosyon, pwede po natin yung darating po yung pagkakataon sa buhay natin. Isusuko talaga natin sa Diyos, no? Isusuko natin sa Diyos yung ganyang pakiramdam po natin. Lord, aminin mo, Panginoon, nagagalit po ako. Nagagalit po ako sa oras po na ito. Ngayon gusto ko pong mawala, Lord, yung galit. Kasi ang antidote diyan, magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo eh. Ngayon, paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Ang ino-offer ng Lord, hindi kapayapaan na makikita sa mundo, kapayapaan nagmumula sa Kanya. Kaya yung iniwan niya sa Kanyang mga alagad, peace, I live with you. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. Kaya kung gusto mong mawala yung galit na yan, humingi ka ng kapayapaan sa Diyos. Hindi kapayapaan sa mundo kasi iniisip na iba para mawala yung galit. Kailangan ko magpunta sa ganito, kailangan ko magbakasyon, kailangan ko hindi makita, bla bla bla. Napakaliit ng mundo. Paano pag nagkita kayo, babalik ulit yung galit? Kailangan manaig ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos.
kailangan manaig po yun. Amen? Yes. Acknowledge mo lang, wag mong i-deny. Okay? Acknowledge mo. Nagagalit ako. Meron palang sinasabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 26. Sa inyo po Ephesians 4:26. In your anger, do not sin. Ibig sabihin, anger talaga, nangyayari yan sa atin. Anger itself is not a sin. Hindi kasalanan. Pero yung paghawak mo, siguro yung pag-hold mo dito, na magagawa mo ng manakit ng iba, dahil sa galit mo, yun ang pagkakasala. Yun nga isa. So be honest with God. Be honest with God. Alam niyo po, we cannot handle our emotions. But God can. Only God can handle our emotions. So paano mawala yung galit na yan? Ano ka muna? Huwag ka muna mag-react. No? Huwag ka muna mag-react. Kagaya ng ginawa ni Ate Eden Kagaya ng ginawa sa akin ni Ate Eden na nakaraan, nung nagpa-counsel siya. Sabi niya, Pas, anong gagawin ko ganito? Anong gagawin ko? So, pause muna, di ba? Saglit, hinga ka muna. Mataas yung emosyon mo. Hinga muna. Okay, dahan-dahan. Huwag kang mag-react agad. Huwag kang gagawa ng desisyon agad kasi galit ka. Okay, James chapter 1 verse 9. Sabi dito, James 1:19. James 1:19. Ephesians 4:26 po. Ephesians 4:26 yung kanina. In your anger, do not sin. Ngayon, 1 Peter 5:7. James 1:19. James 1:19. Everyone should be quick to listen. Quick to listen. Slow to speak. And slow to become angry. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Alam nyo, isang patunay na binagawa ka na ng Diyos, hindi ka na magagalitin. Dati, napaka-magagalitin mo, napaka-sensitive mo, napakabilis mong magalit, napakabilis mong mairita. Ngayon, sino dito yung napipigilan niya na? Mabagal na siyang magalit. No? Hindi ka na basta-basta nagagalit. Hindi ka na basta-basta naiirita. Okay? Dati, sabi mo, oy anak, mag-urong ka. Saglit lang, mami. Ayan ka na naman! Ratatatatatatatata. Konting lang, galit ka agad. Kaya hindi umaattend ng church yung mga anak mo kasi nakikita sa bahay eh. 'Di ba? Pastor, ako po part ata to ng talaga po, Ate Jen ngayon. Ayan. So, minsan, we understand. May mga time pala na ganyan. Hormones ba yung tawag dyan? Lalo sa mga, siguro, yung, di ba kapag meron ka sa mga babae, kapag meron ka, yung parang ganun, parang mabilis ka mairita, pero hindi na kagaya ng dati. No, hormones, no? Ratatatata. Sa mga babae, hormonal imbalance. So, yung mga ganyan. Pero hindi na kagaya ng dati. Medyo nakokontrol mo na. Okay? Medyo nakokontrol mo na siya. So, may mood swing. Kaya sa lahat ng mga kalalakihan na nandito, unawain po natin sila. No? Tama naman yun. Unawain natin sila. Nakokontrol na. Yeah, try na pigilan. So, nakakapagod makinig minsan, mama. Yan. Thank you kay Lord. Thank you kay Lord. Minsan. Nakakontrol. Meron din daw yung mga lalaki. Ano yun? May mga trigger ng inis or galit. So, ganito na lang gawin natin. Siguro naman, no, sa buhay natin, alam na natin yung mga triggering points natin. Diba? Alam natin kapag matitrigger na tayo. Siguro kapag alam natin matitrigger na tayo, stop na. Or umalis ka na. Parang something like that. Siguro tulong na rin natin sa sarili natin. Kasi alam mo na kapag nanatili ka pa doon, nanatili ka pang nakikinig sa kanila, diba? Ay, talagang sasabog. Ayan, sabi ni Ate Jen, yesterday, almost blown out. Anong nangyari, Ate Jen? Sinong kausap mo dyan, ate?
Grabe, ang hirap niyang ganyan, Yung parang gustong-gusto mo nang sumabog. Grabe kaya yung kabog ng dibdib mo kapag ganyan. 'Di ba? Grabe yung kabog. Buti na lang, ate. Oh. Praise God, Ate Jen, for the fruit of the Spirit. Yung self-control. Kahit pa almost, at least nandun ka pa lang sa almost blown out. Hindi ka pa nandoon sa blown out ka na. Praise God. Yun ang gusto kong ipagpasalamat sa Lord. Salamat kasi may word na almost. Kasi yung word na almost, ibig sabihin nun may pagkokontrol pa rin yun, na naig pa rin ang spirit, ang fruit of the Spirit na self-control. Ayan, kapag ako nagagalit, papasok ako ng room, naiiyak sa Lord. Deep breathing. Amen. Okay. Yan. I just cried at times kasi pagod na din po ako. At inis magkasama. Ayan. So, tama yung ginawa nyo. Kasi, parang, in the end, kailangan ma-release pa rin natin siya. Hindi mo siya pwedeng kimkimin. So, i-release natin sa Lord. Kaya, di ba sabi dun sa 1 Peter, chapter 5, verse 7? Ano sabi dun sa 1 Peter 5:7? Cast all your anxiety. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. I-release mo sa Lord. Ibigay mo sa Lord. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. And then right after mo na ma-release kay Lord, after ma-release kay Lord, choose forgiveness. Even when it's hard. Choose forgiveness. I know it's hard. I know it's not easy. But let us ask the Lord, Lord, mag-create po kayo ng espasyo sa puso ko. Panginoon, yung espasyo na puso ko, sa puso ko, Lord God, na hindi po manatili doon yung galit. Pero Lord, tanggalin mo yung galit na yun at yung espasyo na mananatili ay espasyo ng pagpapatawad. Even when it's hard. Replace anger with God's peace. Opo, Ate Jen, may mga ganun talaga eh. May mga tao talaga. May ugaling kanal. Gusto ko yung term na yun. May mga, lahat tayo nakaranas ng ganun. Believe, di ba? Aminin nyo. May mga tao tayong naranasan na kahit pa anong kabutihan ang gawin mo, pero na. Okay na? Nalobat lang, nalobat. Okay na? Goods. Yan. Nalobat yung sound card. Nalobat. Ayan. Yeah. Oo, di ba sabi ko nga kanina, aminin natin na may mga makakasalamuha talaga tayo na naku po, susubukin ang ating pagkatao. Tawag ka sa akin natin, Jane. Okay lang yan. Pero at least po ay na-release nyo po sa Lord. Yun naman ang pinakamahalaga.
Okay? Ngayon po, may mga tao naman, okay, para just to be fair din, may mga tao na parang disorder ba yung tawag doon? Parang may sakit talaga. Parang ano siya, personality disorder. Na kaya sila ganon. May mga bully talaga tao. Oo, may mga ganon no? So ngayon, ang maganda, kung kayang iwasan, iwasan. Pero kung hindi, na talagang sabi ni ate siya, sasagarin yung pasensya mo, ganyan. Nako po, napaka-challenging yan. Lalo pagkasama mo sa trabaho. Sobrang pagpapakumbaba ang gagawin mo at sobrang pangunawa ang gagawin mo dyan. Susubukin ka talaga. Naalala ko lang before, nagsaserve ako sa Lord. Nagsaserve. Ngayon, paano ko ba nasabihin? Baka may nanonood kasi sa akin eh. So, basta na-appoint siya sa isang posisyon. Na-appoint siya sa isang posisyon na under niya kami. Ganyan. Grabe talaga. Alam mo yon? Parang sometimes nararamdaman ko, pakiramdam ko lang naman ng pa-power trip. Tapos parang pag magtatanong ka, sasabihin, hindi nyo na kailangang malaman yan. Basta sumunod na lang kayo sa akin. May mga ganun eh. Yung parang nagtanong ka na, bakit po ba ganito yung gagawin? Sabi niya, ay hindi, ako yung leader nyo. Basta sumunod na lang kayo. Alam ko mas makakabuti. May mga ganun. Alam nyo ba nung time na yon, gusto ko nang magpaalam gusto ko na mag-resign. Ganon. Parang grabe naman. Bakit ganon? Parang nagtatanong ka lang naman. Gusto mo lang namang malaman yung sagot. May mga ganun no? Parang nampa-power trip. Tapos gagamitin yung posisyon para sabihin, sino bang leader mo? Power tripping! Sino ba leader mo? Di ba ako leader mo? Ganyan. Tapos biglang nagtatanong lang. Parang sa akin, nagtatanong lang naman po. Nagtatanong lang naman po. Sa mga nagtatrabaho, for sure. Parang nararanasan nyo din yan. Di ba? Oo, pero I praise God po. I praise God kasi nakayanan ko yun. Talagang, naku po, lulunukin mo lahat. Kasi syempre, at the end of the day, leader, syempre, sabi, ang lagi ko nalang katwiran, sila naman mananagot yan sa Lord eh. Parang accountable naman sila sa Lord. Ako, ang accountability ko sumunod. Ngayon, sila na bahala. Kung Pastor, they can work here, tapos ganyan ugali, baka din nila ituloy. Kasi nosebleed. Alin yun, Ate Jen? They can work here, tapos ganyan ugali. Ano nangyari doon? Bakit? Sir, pwede ko ba sabihin na ang Catholic is a Roman? I think not. Seeds growth. That's very offensive. Very offensive. Relate, ipag-pray na lang. 40 years na. Oo, di ba Ate Jen, ganon. Ganyan, may mga ganyan pala dyan, kahit mga Pinoy, no? Nakakalungkot. Nakakapang-inis. May mga tao rin kasi na parang, ano ba yun? Hindi ko rin maintindihan eh. Siguro ugali talaga yun. Ugali talaga yun na may mga tao natutuwa kapag nambubuli, kapag naiinis, ganyan. Yes. Na-burnout ka pala. Nung time na yun, hindi ako nag-resign. Talagang pinili kong sumunod. As in, nagpasakop ako. Until such time na nawala siya sa posisyon. O di okay na ulit. Tama. Alas ka doon. Sabi natin na mahina. Oo, Ate Jen. Kaya yun din eh. 'Di ba sabi din sa Bible na be gentle as a dove, but be wise as a serpent. Tama, 'di ba may verse na ganun? Maging matalino ka rin. Hindi pwedeng kakayan-kayanin ka kasi. Okay? Hindi pwedeng kakayan-kayanin ka. Lagi mong ideklara, yung spirito na nasa akin, ang spirito ng Diyos na nasa akin will overrule
the spirit na meron sila. Ganun lagi. So, hayaan mo na ang Diyos talaga ang kumilos at magtanggol sa'yo kasi, ay, talaga. Grabe. Talaga. Ganun pala sa ibang bansa. God bless po sa lahat ng mga OFW at sa lahat ng mga nagtatrabaho o mga nasa church na ganito yung nararamdaman, na parang meron ng pa-power trip, na parang kinakayan-kayanan ka. I pray po na paboran tayo ng Diyos. I pray na ang Panginoon ang magtanggol sa atin, ang Diyos ang mag-promote sa atin, ang Diyos ang gumawa ng paraan, pagtagumpayin tayo sa pangalan ni Jesus. Diyos na po bahala sa kanila. Diyos na rin bahala sa atin. Basta ang puso natin, Lord, ikaw nang bahala dito. Basta mahal kita, gusto ko maglingkod sa iyo. Amen. Sa mga nagtatrabaho, nako po, may katrabaho pa na pa-victim, no? Tapos may mga tao na magaling lang sa sa social media. Diba? Or magaling lang kapag hindi ka nakaharap. Sa pagharapan na, walang masabi. Ba't gano'n, no? Tama ate dyan, I agree. Walang masama na tayuan kapag ikaw ang nasa tama. No? Walang masama dyan. Tama, big boss. Tama. Diba, ba't may mga ganong mga tao? Magaling magparinig, magaling mang backstab, magaling mang ganyan. Pero kapag harapan na, kala mo mga tuta na di makapagsalita eh. Yeah, and praise God kasi hindi tayo ganon. Praise God kasi binago na tayo ng Diyos. Amen. Siguro pinaparanas lang sa atin o parang pinapadaan lang sila ng Lord sa atin. Pinapadaan lang sila ng Lord sa atin para hasain po tayo. It's not being weak, pero huwag ka papayag na tapakan at insultuhin ka. Ramdam na ramdam kita, Ate Jen. Yes. Amen. Pinapadaan lang sila sa atin ng Lord para hasain tayo. So, parang isipin nyo na lang, kapag nandyan yung mga taong yon, ano bang tawag dun sa panghasa? Some people are bitter because they are not happy with their life. Totoo, Tita Lani. They are not happy with their life. Diba? Parang, ano ba itong mga taong to? Hindi sila papayag na makita na maging masaya ka kasi hindi rin sila masaya. Parang ganon. Diba? Kasi hindi sila masaya, hindi rin pwedeng maging masaya to. Gagawan ko lang ng issue. Diba? Peter kasi mga ganyan. Oo eh. Exact. Ang daming nakaka-relate God is molding us. Dahil nakaka-relate. Mukhang marami ditong mga kinaiinggitan ba? Pero alam niyo, ang pinakamasarap na the best revenge is no revenge. Yun talaga ang pinakamasarap na revenge. The best revenge is no revenge. Let God avenge for you. Amen. Basta tayo humble lang. Masaya lang tayo, di ba? Di ba kasi mahal natin si Lord eh. Yes to no revenge tayo. Okay, yes to no revenge. Ngayon, hindi ibig sabihin na yes to no revenge, hindi mo na ipaglalaban kung anong karapatan at tama. Okay? Kasi hindi pwede, mga kapatid, na tatahimik ka lang kapag alam mo na tinatapakan ka na. Alam mong nasa katwiran ka, nasa tama ka. So, kailangan lang nating ibalanse. The best revenge is no revenge. But, if you are in the right place at alam mo na nasa katwiran ka, tama ang ginagawa mo, tinatapakan ka, binubuli ka, ginagawa ka ng masama, tumayo ka. Walang masama na ipaglaban mo naman kung ano yung tama at katwiran. Alam ko nasa Amos yun eh. Nasa siya. Teka lang, hanapin natin. Hanapin natin.
Kasi ito panawagan to ni panawagan to ni Amos. Parang it's a prophet call for parang social justice, parang ganyan, social justice and righteousness. Ito. Amos 5:24. Yan, Amos 5:24. So dito sa Amos 5:24, sinasabi dito, "But let justice roll on like a river, righteousness like a never-failing stream." So parang sinasabi dito, yung justice over ritual, na hina-highlight dito, that God rejects religious assemblies and songs if they are not accompanied by justice and righteousness. Alam niyo na. Okay? Justice and righteousness. So righteousness and justice daw dito should be an abundant, consistent, and overwhelming presence in society, not a small effort. So tatayuan mo talaga. At yung term dito na righteousness ay galing sa Hebrew term na tzedakah, na ibig sabihin standard of upright, ethical, and equitable relationships among people. So ayun, so walang masama na ipaglaban at tayuan kung ano ang tama. Kung ano ang tama. So yan, God bless po para sa lahat ng mga lumalaban sa katuwiran. May paninindigan sa integridad. Ayan ha. Pero yung gagantihan mo sila, no. Hindi ibig sabihin ng paghihiganti ay hindi na hindi ka na tatayo sa katwiran. So tatayo tayo sa tama. Stand for justice and integrity. Yes, defend yourself with humility. Amen. Kaya sa lahat po dito, I pray ang pabor ng Diyos. Pwede ba ipagpray lahat ng mga nakakaranas yan? Hallelujah. We thank you, God. We thank you, Lord, for the wisdom sa umaga pong ito. Salamat sa iyong presensya. Ang dalangin ko po, Lord, sa lahat ng mga taong nakakaranas, Panginoon, ng ganito pong sitwasyon, in Jesus' name, I pray na minamaliit, Panginoon, tinatapakan, ng pa-power trip, ng aabuso ng kapangyarihan. Panginoon, in Jesus' name, lahat ng mga taong ito na binubuli, O God, hallelujah, ginagawa ng masama, sapagkat mas matagal sila sa posisyon, mas makapangyarihan sila, mas mataas sila, Lord God. Ang panalangin ko, Lord, huwag mo po kaming kakalimutan. Panginoon, kahit po kami, Panginoon, ay nilagay mo sa sitwasyong ito, magtitiwala pa rin po kami sa iyo, na hinahasa mo lamang po kami, pero Lord, I pray, ipagtanggol mo kami, matuto kaming tumayo sa katuwiran, sa tama, Panginoon. In Jesus' name, we will become gentle as a dove and wise as a serpent, magiging matalino kami, Panginoon. Hallelujah, tamang desisyon, Panginoon. Ang panalangin ko, Lord God, yung spirito mo na nasa amin ay mag-overrule sa spirito na meron sila. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Gamitin mo po ang mga taong nandito upang hiyain, Panginoon, ang mga matatalino. You will use the foolish to shame the wise. Sinabi mo yun sa iyong mga salita. Kami po, Panginoon, na nandito, gamitin mo po kami, Lord God, upang maitanghal ang iyong pangalan. At makita ng lahat ng tao, Panginoon, ang kaibahan namin sa iba, na pinapaboran mo ang mga taong umaasa at sumusunod sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ng loob, bigyan mo po, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, ng mga taong humaharap sa ganitong sitwasyon, Panginoon. It's okay, Lord God. Panginoon, makakaramdam kami ng galit, pero Lord, isusuko namin sa iyo, ire-release namin sa iyo, at papatawarin namin yung mga tao na iyon, at kayo na ang bahala sa kanila, Lord God. The best revenge is no revenge, but Lord, kayo na po ang bahala. Sinabi mo sa iyong mga salita, vengeance is mine. And we will just trust you, Lord. We will just trust you. Let your favor be upon us. And habang ginagawan po nila kami ng masama, habang tinatapakan nila kami, habang ni-humiliate nila kami,
You will exalt us, Lord God. You will exalt us in Jesus' name. The more na ino-oppress kami, the more na magmumultiply kami. The more na pinapahirapan kami, the more na sinasabihan kami ng masasama, the more na pagpapalain kami at makikita ito ng lahat ng mga tao. Matatanyag ito, Panginoon, sa lahat ng mga tao. So Lord, maraming salamat. We thank you and we glorify you. Cover us. Ingatan mo kami, ang aming pamilya, ng iyong banal at makapangyarihan dugo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Praise God. God bless. Number ano na tayo? Number 2. Okay. So, 2 points lang pala tayo ngayon kasi maikli lang. Ay, na 3 points pala. God is, kasi nung nakaraan 4 3 points lang. God is building something bigger than what you see. God is building something bigger than what you see. Amen. God is building something bigger than what you see. While Esau's line settles, Jacob's line is being shaped. God is more concerned with formation than speed. Number 2 po to. Number 2. God is more concerned with formation than speed. Sabi ng kanta ng Bini, ang buhay daw ay hindi karera. Hindi pabilisan, mga kapatid. Amen po ba? Hindi pabilisan sa buhay na ito. Hindi porket mas maaga nilang naabot yung mga pangarap nila ay hindi na rin mangyayari sa atin. Ang mas gusto ng Lord, formation, kasi ang formation po is preparation. Kasi tingnan nyo, yung mga mabilis na nakaabot doon sa katagumpayan, mabilis ding mawala. Nakikita nyo yon? Yung mga mabilis ding mawala. Kapag mabilis mong nakamtan, mabilis ding nawawala sa'yo. So, ang mahalaga dito is yung formation kasi ang formation is preparation for us para kapag natanggap mo na yung mga pagpapala na yun, alam mo kung paano siya i-handle. Mas pagkakatiwalaan ka ng Diyos. Hindi nyo napansin, yung mga minamadali natin sa buhay, kadalasan yun yung mga unang nawawala. Kadalasan yun yung mga unang natatanggal sa buhay natin. Yung mga minamadali natin. So dito, God is building something bigger. Yes, nauna si Esau. Yes, nauna siya. Nagkaroon sila ng mga lots. Okay? Nagkaroon sila ng mga linya kung paano isasettle yung mga lupa-lupa. Pero this time din, may ginagawa rin ng Panginoon sa buhay naman ni Jacob. So let us embrace waiting season. Let us embrace our waiting season. Trust the unseen work of God. Trust the unseen work of God. Yung mga bagay na hindi mo nakikita. And while you are waiting, remain faithful. Remain faithful. Amen? Kasi po, God develops depth before He displays destiny. Sa mga building po, ang unang ginagawa ay paghuhukay para makapagtayo ng isang mataas na gusali. Maghuhukay muna yan. So, ganun din po sa atin pong spiritual na buhay. Kailangan munang may hukayin. Magpapakalalim muna tayo. At habang tayo ay lumalalim tayo ng lumalalim, makikita po natin tinatayo na. Amen? Nadi-display na yung mga katagumpayan, pero hindi nakita ng mga tao na bago magkaroon ng katagumpayan, nagkaroon muna ng malalim na paghuhukay. Build foundation. Build strong foundation. Amen? Build strong foundation. Kapag lumalalim, mas tumitibay. Tama. Mas malalim, mas matibay. Kaya huwag kang maghangad agad ng marami na madidisplay agad yung mga katagumpayan mo. Magpakalalim ka muna sa Lord.
Okay? Para strong ka. Kasi kapag mataas nga ang gusali, mababaw naman ng pundasyon, madaling gumuho. Mas maganda, mas malalim. Okay? Excavation ang tawag dun di ba? So, the deeper the root, kung mas malalim ang ugat, mas malaki ang puno. Diba? At kapag mas malaki ang puno, mas maraming bunga. Amen? So, hangarin natin yon. Mas magpakalalim tayo sa Lord upang tayo ay mas maging matatag at mas dumami ang bunga po natin. In Jesus' name. God is building something bigger than what you see. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, hindi matatapos dyan. Okay? Hindi matatapos dyan. Meron pang mas malaking nakahanda ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Hindi matatapos dyan sa problema mo na yan, sa sakit mo na yan, sa utang mo na yan. God is building something bigger than what you see. Amen. May malaking nakahanda ang Diyos sa ating buhay. I claim it. Amen. And number 3 and the last. Ay, number 2 ba yung na-send ko kanina? Number 3 na yun, no? Nalaktawan ko pala to, pero okay lang. So, 2 yung kanina ha. Ito talaga yung 3. Okay, ito yung 3. Ito yung kanina. So, number 3, when God's plan moves forward, even when it's not your turn yet. God's plan moves forward even when it's not your turn yet. Genesis 36 verse 1. This is the account of the family line of Esau. So dito, umandar na siya, di ba? Sa Genesis chapter 36. This is the account of the descendants of Esau. So nagsisimula na, 'di ba? Kahit hindi pa turn ni Jacob, pero umaandar na siya, yung plano ng Panginoon. At kasama na rin dito yung nangyari po sa buhay po ni Esau. Kasi meron din yang meron din yang implication, significance sa mga susunod na mga chapters na babasahin po natin. Basta tandaan natin na kahit hindi mo pa turn at may ginagawa ang Diyos sa iba, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Thank you, Marga. Salamat sa treasure box. God bless you. Tandaan niyo po yun, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Amen? So stay obedient, trust God's order, don't rush God's plan. Yung nabanggit ko nung nakaraan, waiting does not mean wasting. Because waiting season is not a wasted time. Okay? Waiting season is a shaping season. Amen. Beautiful in its time. Patience is a virtue. Always trust God's timing. Amen. God's perfect time. Tama. Waiting season is also a character development season. Meron ba dito mga naghihintay? Sino ito mga naghihintay? Naghihintay ng break ng buhay niya, ng breakthrough, ng boyfriend, girlfriend, ng lifetime partner. Marami naghihintay? Amen? Yeah, marami. Ng promotion. Okay. Ng trabaho, ng visa approval. Amen. Magka-baby. Amen. Amen. Waiting for the one. Ate Ana Lu, pakilala mo sa akin yun, ha? Kapag meron na. Item for public. Amen. Okay. Lahat ng mga hinihintay nyo na yan, magkakaroon lang tayo very, very short na activity. Okay? So yan, lahat ng mga bagay na iyan
Okay, lahat ng mga bagay. Kasi Ecclesiastes 3 verse 11, He has made everything beautiful in His time. So, ganito gagawin natin. Magkakaroon tayo ng activity sa oras na to. So, ang gagawin natin, hawakan nyo yung hinihintay nyo na yan. Okay? So, hawakan nyo lang muna. Yung hinihintay nyo na yan, hawakan nyo lang. Okay, hawakan nyo. Isipin mo na yung hinihintay mo na yan, hawak kamay mo na. Okay? Hawak kamay mo na. Na-imagine nyo ba? Okay, na-imagine ko, hawak ko na yung sagot sa panalangin ko. Na-imagine ko yung promotion sa trabaho, yung anak, in Jesus' name. Sige, hawakan mo muna yan. Ay, may treasure box na. Praise God. Thank you, Marga. Okay, yan naman si Backslider. Balik ka na dito. O, hawak-hawak mo na yan sa kamay mo. Nakikita nyo na po ba? Nararamdaman nyo na po ba? Hawak-hawak nyo na? Yung mga hinihintay nyo? Amen? Sige po, hawakan nyo lang. Damhin nyo lang. Pakiramdaman nyo po na nasa iyo na yan ngayon. Kagalingan ba yan? Promotion ba yan? Trabaho ba yan? Just feel it. I want you to feel it. Damang-dama ko ngayon. Hawak ko na itong hinihintay ko. Sige, damhin mo. Isipin mo. Okay na. Nangyari na. Nangyari na yung pinapanalangin mo na yan. Yung hinihintay mo na yan. Amen. Close deal transaction. Amen. Amen and amen. Hawakan mo lang. Pakiramdaman mo na nasa iyo na. Ngayon, mga kapatid, gusto ko pong buksan ng... Pwede bang i-close mo yung kamay mo? Kasi hawak-hawak mo eh, di ba? Ayaw mo nang pakawalan yan eh. Diba? Ayaw kong pakawalan to. Nasa akin na. Nangyayari na to in Jesus' name. Approve US citizenship. Amen, Ate Jen. Amen. Dahil sa kagustuhan mo, di ba? Minsan sa mga bagay, parang gusto ko to, sa akin to, etc. Nagiging tikom ang ating mga kamay. Amen. Gusto natin. Gusto ko matanggap to. Hinahawakan ko, amen, amen. But this time, I want you to open up your hands and let go. Okay? Sige, let go mo muna. Kasi yung mga bagay na gustong-gusto mo, tikom na tikom yung kamay mo eh. Kasi gusto mo siyang makuha. But this time, just feel the release. Now, open up your hand. At sabihin mo, Lord, nagtitiwala ako sa tamang oras mo. I let go and I surrender. Yung bagay na pinakagusto mong mangyari, ngayon ay isinusuko mo sa Diyos. At sinasabi mo, Lord, mas alam mo ang makakabuti. Minsan kasi may mga bagay tayo na gustong-gustong makuha. Tama. Na minsan nagagawa na nating dumepende sa sarili natin. Pero nung time na binigay mo sa Lord, di ba mas gumaan? Di ba parang mas nasabi mo na, Lord, magtitiwala ako sa perfect time mo. Magtitiwala ako sa perfect time. Kasi mas maganda yung nakaganyan ka di ba? Na Lord, mas masarap, di ba? Na malaya. Na sinasabi mo, Lord, kahit kailan, sige Lord, alam mo, makakabuti sa akin eh. Nung pinakawalan mo, di ba parang mas gumaan siya na Ecclesiastes 3:11 eh. Tamang oras mo, Lord eh. Tamang panahon mo, Lord eh. At kapag tamang panahon mo yon at hindi ko panahon, na hindi ako gumawa, hindi ako dumepende sa sarili ko, mas masarap, mas maganda. Beautiful in His time. Nagawa niyo po bang i-let go sa Lord? Baka may hanggang ngayon nakaganyan pa. Hindi, Lord, ako na to. Sige. Kaya ko na to, Lord. At sa pagsuko mo na yan, ang gagawin po ng Lord, ang mga bagay na sinusuko natin sa Kanya ay mas pinagpapala niya. Mas pinagpapala niya.
Diba? Napag-iiwanan ka, di ka nakapasa sa board exam, di ka nakapasa sa ganito, ganyan. Parang pasuko ka na sa buhay mo. Akala mo lang yun. Akala mo lang yun. Kasi ang totoo, mas maganda pa rin talaga ang plano ng Panginoon. Amen. Di ba nang binuksan mo yung kamay mo, parang mas gumaan talaga? So for our conclusion, amen. I will patiently. Basta tuloy-tuloy ka lang, ha? Maghihintay ka. Ang dami ng, alam nyo ba? Ang dami ng mga answered prayer dito, ah. Ang dami ng mga answered prayer. Marami pa siyang gagawin. Marami pa siyang gagawin. So, yun yung apat. So, for our conclusion. Huwag ka ma-pressure, ha? Maghintay ka. Huwag ka ma-pressure. Amen at luwalhati. Amen. Huwag mong gawin sa sarili mo pagkatiwala mo sa Diyos. Let it be done according to His word, according to His promise, according to His perfect time. God blesses beyond covenant lines. Early success is not ultimate success. Waiting refines destiny, and God's timing is perfect. So your chapter may look quiet, but God is still writing. Your chapter may look quiet. Maaaring tahimik ang Lord. Maybe He is silent, but He is never absent. He is never absent. God is still writing. Amen? So, yun po yung final words pala natin, mga kapatid. Sorry, hindi ko nasabi. Final words, your chapter may look quiet, but God is still writing. Yan! Praise God! When God blesses others while you wait. Tingnan nyo, diba? Kahit doon sa ganitong chapter na puro, puro mga descendants, makikita natin na may paghihintay pa rin, may pagsubok, pag-aayos pa rin ginagawa si Lord sa buhay ni Jacob. Nauna lang tong si Esau na, makita natin yung mga descendants niya. Diba? Mas maraming hari. Ano ba yung nakita natin doon kay Jacob? Diba? Parang ginawa ng mga anak niya. Diba? Yung nangyari kay Dina. Pwede sabihin ni Jacob na, Lord, bakit ganun? Ganito nangyari sa pamilya ko, diba? Pinangakuan mo ko. Bakit si Esau ganun? Ang dami ng mga nangyari sa kanya, etc. Pero, hindi niya ginawa yun. May perfect timing si Lord. At makikita natin yon sa mga susunod na kabanata ng Biblia. Kaya mga kapatid, mamayang gabi, wala pong mawawala dahil magsisimula na ang kwento ni Joseph the Dreamer. Amen po, Ate Jan. Kamusta po si ate? Kamusta po siya, yung kapatid niyo po? Yung Genesis 1 to 3 po ay nandoon po sa crossover ng January 1, 2, and 3. January 1, 2, and 3. Apo. Wow! Praise God! God bless po. God is so good. God is so good. Ate Jen. Diba yung mga ganyan? Answered prayer po yan eh. Pagpapala po yan na hindi kayang palitan ng pera. Diba? Yung kagalingan, kapayapaan. God is good. Yung last word natin, yung kanina na sinabi ko, na your chapter may look quiet, but God is still writing. God is still writing. Yung SOAP, scripture, observation, application, and prayer. Si Iso. Yan, thank you, Jaira. So, yun po mga kapatid. Praise God. Dito po nagtatapos ang ating devotion. Praise God po. Sino yun?
God bless po, Ate Lani. Ingatan po kayo ni Lord dyan. Nasa California rin kayo, Ate Lani po, no? Tama ba? California rin. Yan. Salamat po sa bawat isa. Isasend po yan mamaya sa GC. Yung mga hindi po nakaano. Wow! Number 57 tayo sa popular. God is good. Nakakit ba tayo sa daily sa daily rank? Nakasama tayo? Hindi ko nakikita eh. Mag-message lamang po kayo dito sa atin pong heart to heart page. Yan. Yan, heart to heart message kayo dito. Pang-ilan tayo sa sa daily rank? Wow, pasok ulit tayo, 99 sa daily rank. Praise God. Ayun, salamat po, salamat. 57 sa popular. Hindi pa tayo nakapasok sa daily. Ayun, salamat, Tafilak. Maraming salamat. Yan sa bawat isa na nagsasend. God bless you po. Kapag ibang mga gifts ba, nakakataas din. Parang nung nakaraan may nagsabi kahit anong gift ata, nakakataas siya sa popularity. Jane, message ka lang dito kay Message ka lang. Uy, sino yun? Thank you. Sino po yun? Tafilak, God bless po. God bless. Any gifts naman pala. Yes po. Okay. So, any gifts. More gifts, higher rank. Pero yung iba kasi ginagawa ng negosyo yun di ba? Yung parang parang yun na talaga yung trabaho nila. Di ba? Opo, yun. Actually, lahat po ng mga naiipon ko dito ay bala ko sanang yun yung ipangbaon ko sa Taiwan. Sa ngayon, parang nasa na siya Ang huli kong check nasa 15,000. Simula nung January, nasa 15,000 na siya. Napaka-open ko sa inyo no? So, yun. So, bala ko na yun yung ibabaon ko sa Taiwan. So, praise God. Praise God po. Naka 15K tayo. Parang, kailan ba ako ulit nag-withdraw? Parang December pa nga ata Ganon. Yan. Kaya salamat po. Salamat sa lahat ng mga nagsasend ng mga gifts. Yan. Salamat po sa inyo. Sino yun? Sino ba si Tafilak? Tafilak, parang ngayon lang ito nakikita dito. God bless you. Join kayo sa GC pagpasama po sa prayer yung pagpunta ko sa Taiwan sa next week na po. Monday hanggang February 9 hanggang February 22. Wow, praise God. Napakatotoo mo, Pas. Opo. Sabi ko sa inyo, wala naman na akong kailangan sa buhay Kasi ngayon, kung pagpapalain nga tayo ng Lord ng sobra-sobra, di mapupunta rin naman sa community natin yun. Mapupunta rin naman sa mga tao na nangangailangan. Di ba? Sa ganun lang. Hindi na ako naghahangad. Masaya na ako sa motor. May motor na ako. Hindi na ako kailangan mamasahe. Hindi na ako kailangan na mag-joyride. Sayang pamasahe, di ba? So yun, okay na po ako. Ano pa bang kailangan ko? May pagkain naman, may tulugan naman, may internet naman. Wala na akong hihilingin. Wala akong mga lupain. Malalaman yung ginagastos ko yung mga pera dito sa TikTok. Kapag nakita nyo akong may mga sarili na akong lupa, may sarili na akong bahay. Pero wala naman. Kung pwede lang na ipakita sa inyo yung salin ba tawag doon? Mga lahat na mga meron ako. Opo, wala naman. Wala din naman. I'm not being paid. Hindi ko naman kinikonsider na trabaho tong ginagawa ko because passion ko to Passion ko itong ginagawa ko. Message lang kayo dito sa heart to heart. Dito sa heart to heart. Love life kapag dumating. Amen. Baka may kilala kayo, diba? Pakilala niyo sa akin. We give because we love. Amen. The more you give, the more you receive. Amen po. Salamat, salamat. I really love being you, Pas. Salamat po. Open book talaga yung buhay ko Salamat sa inyo. Opo. Ay talaga, Alpha. I'll be there. Mag-join kayo dito sa Heart to Heart. Message kayo para maka-join kayo. Or i-chat nyo si Shasha. Or si Ate Rochelle. Or si Bert. Or si Tin. Yan. Message po kayo. Salamat.
Salamat po. Thank you po. Thank you po, Ate Lani. God bless you. Opo, sa Taipei po ako mag-i-stay. Sa Taipei. Yeah, sana magkita-kita po tayo doon sa Taiwan pag nandun po ako. Basta mga kapatid, I'll stay lang doon. Lakad-lakad lang naman siguro yung gagawin ko doon. Lakad-lakad, ganyan. Hindi ko alam, depende sa budget. Hindi naman tayo maluho eh. Sabi ko nga kay Ate Jen, basta matutulugan. Yan. Ano po ako mga kapatid, cowboy ako. Kahit patulugin nyo ako sa kahit saan, sa lapag, kung saan man. Go. Yan. 7-Eleven. Yeah, kahit 7-Eleven, doon lang ako mag-i-stay. Hindi tayo maluho. Feeling ko mapagkakasya ko na yung 15K na yun eh. Sa lahat. Kasi ano magagawin natin doon? Ate Jen, kahit saan. Nasarma na sa Taipei. Opo. Go. Next po, Korea, marami po matulungin dito. O mali nyo, di ba? Pero Singapore muna no, Ate Jen? Singapore muna. Kasi marami mga taga Singapore dito. Jesus Loves Us. Si Tita Marlene ka ba? Tita Marlene, ikaw ba yan? Oo nga, no? Oo, salamat din sa pagmamahal ninyo. Yun lang din. Yeah, siguro pag nasa Singapore, malapit na rin sa sa Malaysia, di ba? Tatawirin lang ngayon. Tiga saan kayo, Elias? Sure. Praying na US naman ang mapuntahan nyo, Pas. Nandiyan yung mga kamag-anak namin. Malay nyo, matupad na dyan ako. Kasi ako po, kahit saang lugar naman na ako di ba? Kasi online lang naman tayo. Wala na rin akong church na hinahawakan. So, parang feeling ko ngayon, napakalaya ko. Kahit saan ako mapunta, nakakapag-devotion pa rin tayo. Di ba? Kahit saan, pwede. Yan. Pas, balik ka dito sa Davao, please. O, malay nyo naman, di ba? Basta kung saan ako pupunta, i-update ko po kayo. Pastor kasama background po para maganda. Opo. Pastor, susunod sa Israel na favorite country ko. Oo, sa Israel, di ba? Wow. Balak mo bang magpunta doon, Ate Jen, sa Canada? Nakapunta na ako ng Davao noong nakaraan. Kaya kwentuhan na lang muna tayo bago tayo mag-closing prayer. Parang feeling ko nga ngayon mas malaya akong gawin yung mga bagay na gusto ko na, di ba at dyan nakaraan lang, parang nakaraan lang, grabe yung mga iyak natin mga nangyayari. Di ba? Parang ang hirap pang i-let go. Pero ngayon, nakikita mo talaga kung bakit nangyari yung mga ganun Di ba? Opo, yung mga nasa Pinas, go. Ban F. F for freedom. Amen. Oh, malay mo naman, ate, di ba? Walang imposible kay Lord. Meron dito si Melanie, nasa Norway Di ba? Ate Jen, di ba galing ka ng Norway? There's a rainbow after the rain. Amen po. Gusto ko kayong makita lahat. Gusto ko kayong ipag-pray. Yan. Gusto ko makipagkwentuhan sa inyo. Gusto ko malaman yung kwento ng mga buhay nyo dito sa community natin. Soon. God bless you, Shawnee. God bless your family po. Wow, grabe naman. Dami natin. Kailan po kayo? Basta yung mga nasa Taiwan muna, sana magkita-kita tayong lahat doon. Yung mga nasa Taiwan. Yes. Opo, meron pa rin devotion once a day. Tama ba? Once a day. Basta, ito po, sa darating nating anniversary, pagpaplanuhan natin yon. Okay? Pagpaplanuhan natin yung anniversary natin sa July. So, tingnan natin kung saan tayo nun. So, gusto ko po na magkita-kita tayo, yung mga malalapit, di ba? Kung may uuwi man, kita-kits po tayo. Yung mga hindi uuwi, pasama sa prayer, di ba? Basta magkakaroon tayo ng anniversary sa July.
So, paghahandaan po natin yon. Pag-pray ko muna kung saang lugar, pero for sure, isang napakagandang fellowship. May Zoom. Yes, Zoom sa mga hindi ba, isang magandang event po ito na matataas ang pangalan ni Jesus. Amen? Yeah, sa Hislan, pwede rin. Diba? Tingnan natin. Tapos, mag-pray tayo na magpadala pa si Lord ng maraming mga mission partners. Isa yun kasi kailangan natin ng mga mission partners. No, sobra. Kasi ang daming mga nababalitaan ko talaga na ito, kagaya nung kahapon, di ba, merong pastora sa ibang bansa na ang pinapamigay niya mga Bible. Di ba, magkaroon tayo ng mga ganon, mga sponsor sa ibang bansa na magbibigay ng mga Bible, etc. So yun, pag-pray natin. Tapos pwede rin yan, doon na rin yung baptism every year, di ba? Doon na rin yung water baptism. Sa lahat ng mga hindi pa nawa-water baptize. Yes, pwede. Mag-i-invite ako ng pastor na pwedeng talagang mag-water baptize sa atin. Opo, go. Sige. Basta ipagpaplanuhan natin yan. Alam niyo ba na bago ako magpastor sa church before, ako po ay isang event organizer. So ang trabaho ko po dati below the line BTL agency, advertising agency kami. So ang hinahandle naming mga concert ay yung kay parokya ni Edgar, ganyan. So nakasama namin sila before. So nag-organize ako ng event. Yeah, ganon. Opo. So magtatawag tayo sa GC. Opo. Pasagaran tayo ng t-shirt, heart to heart. Opo, meron tayo. Heart to heart shirt. Bilhin na kayo dun sa TikTok shop. Ayun po. Marami na akong mga naranasan sa buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, okay na ako eh. Masaya na ako na ganito. At ginagamit ko na lang yung buhay ko para magbahagi ng salita ng Diyos. Ayun. So, to God be the glory po. Nakakatuwa. Aabot pa tayo ng mas marami pa, no? Marami pa tayong maaabot ng mga tao. Yes, tuloy natin yung Zoom. Mag-uusap kami ni Ate Rochelle mamaya. Mag-announce kami sa GC kung kailan. Basta within this week. Apo. Salamat po, Ate Jen. Nako, number 1 talaga. Si Ate Jen ever since day 1 nung nanood siya hanggang ngayon, grabe. Salamat talaga sa lahat ng mga ginagamit ng Lord sa community po na ito. So yun lang po, pasama sa prayers yung mission trip natin sa Taiwan, February 9 to 22. Tapos si Kihor Dumaguete hanggang March 1. O ngayon, intercessors training, di pa natin ulit natuloy, no? Medyo na busy lang. Mamaya kasi magre-record ako ng pang Bethel, pang upload ko. Pasama rin po, pa-react, pa-comment, pa-share. Ano pa ba? So yun. Siguro by March ko na magagawa ulit yung mga bagay-bagay. Pero dadaling ko lahat ng mga gamit ko pang live kapag nasa Taiwan. Yan. Para makapag-live pa rin po tayo. Pwede naman magdala ng laptop dun siguro, di ba? Okay. That's nice. Kaso pupunta ka ng ibang bansa 1798 eh. Yan, sa lahat ng mga silent viewers natin, maraming salamat din po. Yan, salamat sa bawat isa na kasama. Hand carry lang. Okay, sige po. So, yun, mag-chat-chat tayo doon sa Taiwan GC, sa lahat ng mga nandoon po. Ano pa ba? Papasyal kami Taiwan. Opo, ipapasyal ko kayo, magla-live tayo doon. Basta pastor. Oh yeah, always ang devotion. Opo. Hindi mawawala yan sa atin. Opo. Ano pa ba? Hindi niyo ako mamimiss kasi magkakasama pa rin tayo dito eh. Hindi niyo ako mamimiss. Sama-sama pa rin tayo. Everyday pa rin tayo may devotion doon. Magla-live ako. O pangako ko yan sa inyo. Okay, commitment ko yan sa inyo. Magla-live pa rin tayo doon. So bago ako umalis, magla-live tayo sa umaga. Same time naman eh. Same time naman sa Pilipinas. Yun. Okay, so yan pangako ko yan sa inyo. Pastor, di ka po namin pababayaan kahit nasa Taiwan. Salamat po. Kinakabahan nga ako eh. Kinakabahan talaga.
Basta may 7-Eleven, buhay na ako doon. Okay na ako. Basta may matutulugan at 7-Eleven, ay, kayang-kaya na. Yan, praise God. Kain tayo ulit sa inasal. Yun lang naman eh. Opo, i-upload natin to sa YT. Excited, kinakabahan, di ko alam. Kasi next Monday na yun eh. Next Monday na. Grabe. Pag kinasabahan, ayaw, nakakahiya. Sino si Nov? Hello, Nov. Parang wala nakita si Nov. Pag kinula sa bahay pa sa GC. Hello po, from Marilao, Bulacan. Oo, maganda ata yung mga 7-Eleven dito. Amen. Sa ano po? Taipei. Pero mag-iikot tayo dyan. Mag-iikot tayo. Salamat po. Yun, ano pa bang mga ganap natin? Yun lang naman mag-aasikaso na ako ngayong linggo. Tapos, yun, okay na yun. Kita-kits. Mag-ready na rin yung mga nasa Singapore at Malaysia. Marami din dyan, Singapore at Malaysia, no? Huling punta ko dyan, 2018, 2017. Oo, pa-heart day sa atin. Doon pala ako magse-celebrate ng ng Hearts Day sa Taiwan. Baka nasa Taiwan pala ang true love, no? Biro lang. Sama po sa luggage. Opo. Ayan, nasa Malaysia. Always wear mask. Opo. Yes. Malay nyo. Uuwi sa Pilipinas ng pupunta ng Taiwan ng single, uuwi sa Pilipinas ng taken. Ako naman, hindi ko naman hinahanap eh. Parang sabi ko, Lord, kung bibigay mo, go. Pwede po. Napaka-supportive nyo naman. Ayan. Okay po, Akwel Torio. So, sige, i-upload ko na nga. Mag-record muna ako. Kain, record, ganyan. Ayos lang, mag-ayos-ayos. Ay, Ate Jen, hindi ka mawawala sa listahan. Lahat invited. Lahat na nasa community invited. Kasalang bayan pala. Napakadaming umaten, no? Tapos iba-ibang mga nasa ibang bansa. God bless po, Tafilak. God bless you. Sino ba yung Tafilak? Parang ngayon ko lang nakita si Tafilak eh. Join po kayo ng GC Nakakatuwa naman. Ninang kami nila Sister Pel, Ate Ciela, Sister Annalou po. Mga ninang. Ano mga virtual ninang? Oo nga. Sige po. Lahat sekunda. Sa mga kabataan, abay sa kasal, no? Pass regard sa F4. Alam nyo ba na, parang gusto ko magpunta dun kasi hindi ko naman nga alam kung paano magpunta dun eh. Malapit lang ba yon? Wala talaga akong idea, mga kapatid. Wala akong idea sa Taiwan. As in. Tapos hindi rin ako yung tao. Kapag magta-travel, kaya ko naman yung sarili ko. Pero hindi ako yung parang kasi ako eh. Parang go with the flow ako eh. Hindi ako yung gagawa ng itinerary. Tapos, kailangan ganitong oras, ganito, ganyan. Wala akong ganon. Basta kung saan ako mapadpad. Ganon. Ayun, salamat po, Ate Jen. Mga ninongs ng heart to heart. Wala na sa Sunshine. Sana matagpunan mo na ang forever mo. Ninang ka din, Tita Lani. Yon yung F4 University. Yeah, yon. Malayo yung school. Okay. Okay. Kulang-kulang na sila. Nasa Taiwan lang forever. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa atin doon. Baka nandun lang forever sa Taiwan.
Excited ako. Sobrang excited. First time ko kasi sa Taiwan. Ang mga napuntahan ko ng bansa, ano pa lang China, Malaysia, Singapore. Yun lang. Yun pa lang sa ngayon. So, matatataka na naman yung passport natin ng Taiwan. Praise God po. Salamat. Salamat po sa lahat ng mga Salamat sa inyo lahat. Kilala kayo ni Lord. Opo, may plano si Lord. Yun talaga, may plano si Lord. Gusto ko nga magkaroon ng mga organic encounters dun Yung parang hindi ko alam, makakasalubong ko, tapos bilang may kailangan pala, kakausapin ko, tapos sharean ko ng gospel, yung mga ganun. Opo, bawal yun. Bawal ang Bible sa China. Okay. Kalat daw ang jail sa Taiwan. So, siguro visit lang din po ako dun. Yun, sige po, pray na tayo. Yun lang, magre-ready na rin po ako. Hand carry, check-in luggage. Yun lang naman ata yung mga kailangan kong gawin. Parang sa batas ata nila Ganun, bawal. Salamat po. Kita-kits tayo dyan sa Taiwan. Woo! Exciting. Sige po, pray muna po tayo. Praise God sa isang matagumpay na araw po ulit ngayon. Praise God. Sige po, pray lang tayo saglit. Lord, maraming salamat po sa natapos po naming oras ng pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga nakadalo, naka-attend ng live stream po na ito. Salamat sa bawat buhay na nagpapagamit at nagpapatuloy sa iyo. Panginoon, wag mo po kaming biguin. Kayo lamang po ang kaligayahan ng aming mga puso. Palagi mong iparanas sa amin ang kalapitan mo, ang pagmamahal mong nag-uumapaw, Panginoon. Ano man ang mangyari sa amin, Lord, magtitiwala kami sa iyo. At nakikita namin, Lord God, na napakalaki pa ng gagawin mo sa aming buhay, lalo't higit sa community po na ito, Panginoon, sapagkat dito na itataas ang iyong pangalan. Patuloy kang magpadala ng mga tamang tao, Lord, sa community na ito, Lord God. At ang lahat ng mga dinadala mo, nababago ang buhay, magkakaroon ng bagong pag-asa, ng saysay, Lord, in Jesus' name, and we will never be the same again. We will never be the same again in Jesus' name. We surrender our timeline to you, Lord. Lahat ng schedule po namin, Panginoon, pangunahan mo. We trust in your greater wisdom, Panginoon. At nagtitiwala rin po kami sa katapatan mo. Hindi po namin hahayaan na magtagumpay ang kaaway sa amin. Hindi po namin hahayaang magtagumpay ang inggit, Panginoon. In Jesus' name, hindi kami magkukumpara ng buhay namin sa iba, Panginoon, dahil alam po namin hawak-hawak mo ang buhay namin. Magiging masaya po kami kung pinagpapala mo ang ibang mga tao dahil alam po namin meron ding oras, Panginoon, na kami din ay iyong pagpapalain, Lord. We will be happy and joyful, Panginoon, habang nakikita namin na pinagpapala mo ang iba, Panginoon, and we will continue to wait, Lord. We will continue to wait because we know that you are faithful to your word, you are faithful to your promises, Lord God. Magkakaroon po ng fulfillment ang lahat ng mga bagay na inaasahan namin sa iyo. We declare, we claim, we believe, Lord God, something great, something new, something big, Panginoon, is going to happen in the lives of your people. Breakthrough is here. Breakthrough is here. Pinagkakatiwala na po namin sa inyo ang lahat-lahat. Maghari ka, ingatan mo kami sa buong araw na ito. Pagpalain mo kami sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Pagtagumpayin mo kami, Panginoon. Father, grant us success today through the power of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God.